Una sa lahat, Senador Bato de la Rosa napatakbo. Nadapa pa siya sa hagdanan, muntik masubsob. Nasugatan ng senador na bad trip tuloy. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Ang tinatakbuhan niya, arrest warrant ng ICC na bitbit mismo ni Antonio Trillanes. Ang buong detalye kong ganyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Alan Peter Cayetano, pinalitan si Tito Soto bilang Senate President. May kinalaman ba yan sa impeachment ni VP Sara o nagkataon lamang? Tauhan ng Senate Sergeant at Arms halos mahimatay matapos masaktan sa gilian ng NBI sa Senado. Tama na. VP Sara na impeach na ng Kamara. Kampo ng bise ready na raw sa paglilitis. At may bagyo pero mainit. Higit 30 lugar na nasa red zone at meron pang pumalo sa 48 degrees Celsius ang damang init. Kinumpirma ngayong gabi ng International Criminal Court or ICC na galing sa kanila ang kumakalat na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Bago po yan, napatakbo, nadapa at munti pang masubsob ang senador sa kanyang pagbabalik sa Senado matapos ang kalahating taong pag-a-absent sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Sa kuha ng CCTV sa hagdan paakyat sa plenary hall, makikita si Senator Bato de la Rosa na kumakaripas ng takbo. Nadapa rin at halos masubsob pa sa hagdan si Bato, pero agad siyang bumangon at tumakbo ulit hanggang sa marating niya ang hallway ng Senado. Nang makapasok si de la Rosa, nagtutulakan pa ang mga nakasunod sa kanya. Mayroon pang natumba. Matapos niyan, nagkasugat si de la Rosa sa daliri at ginamot din siya. Ang senador na si Bato, naiyak pa habang yakap-yakap ang kanyang anak na staff din niya sa Senado. Ayon kay Bato, mga tauhan ng NBI na kasama ni dating Senador Antonio Trillanes ang humabol sa kanya. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Kasama rin daw si Trillanes sa humabol at nang haras sa kanya. He is part of the harassment, Unless Mr. he President. is part of the harassment. So, Kasama niya. You gave me that answer. Siya ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So, Bakit natin hayaan siya nandito siya? Katunayan, nasa Senado nga si Trillanes bitbit ang arrest warrant umano ng International Criminal Court laban kay Bato. Pero itinanggi niyang hinabol at hinaras niya si De La Rosa. Wala pa raw siya nung nangyari ang kumusyon. Wala ko doon. Eh kung nandito ako, di nagapos na yun. Saan ang sabi ng NBI pag dinampot dito, dahil diretso na sa airport? Meron tayong batas kasi, yung Republic Act 9851. Nakalagay doon, the government authorities may surrender him. Di ba? Kung merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal. Okay. Yun ang ginagamit natin dito. Hindi na natin papalabasin yan si Kung babalikan noong 2024, galing mismo sa bibig ni Bato na hinamon niya si Trillanes at siya raw mismo ang umaresto at magposa sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Yun, nagagalit dahil. Sabi ni Trillanes, tinutupad lang niya ang hamon ni Bato. personal request ni Bato na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Kaya nandito ko. O, inamin niya ako, di ba? Inamin niya ako, nandito ako, I showed up. Inamin niya ako na samahan ko yung mag-aaresto sa kanya. Nandito niya. Pero kinwestiyon niya ni Senador Dante Marcoleta. Giit niya, hindi naman daw bahagi ang NBI at si Trillanes ng Philippine Center on Transnational Crime na katuwang ng Interpol. How come that the NBI is chasing Senator Bato? Is former Senator Trillanes now the sheriff of the ICC?
He has been working with the Interpol. Sa kopya ng arrest warrant, pinapaaresto umano ng ICC si Bato dahil sa pagiging co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity na konektado sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wala para hawak na arrest warrant ang Department of Interior and Local Government at maging ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Dahil naman sa komisyon, inatasan ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano na i-hold in contempt ang mga miyembro ng NBI na humabol kay De La Rosa. Isa sa ilalim at i-detain sila sa kustodiya ng Senado. Suportado yan ni Bato. Para tayong king queen dito. Yes. Inassault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. Palisin lang natin. We have to arrest them. Nagbitiw din si Senate Sergeant at Arms at retired Major General Rene Samonte dahil sa nangyaring komosyon. Si dating Sergeant at Arms retired Police Major General Mau Aplasca ang papalit sa kanya. Ayon kay Senate President Cayetano, inamin ni Samonte na tumawag sa kanya ang NBI para i-coordinate umano ang pagsilbi ng arrest warrant kay Bato. Ipinakita rin umano ang naturang warrant kay Senator Tito Soto. Kasunod ng tensyon, nagpatupad ng full lockdown ng Senado sa kanilang gusali sa Pasay. May mga pulis na rin nakabantay. Dumagsa rin ang ilang taga-suporta ni Senator De La Rosa. Maging si NBI Director Melvin Matibag, hindi rin agad pinapasok kaninang hapon. Titingnan namin kung ano nga meron. Wala pa kami information, kaya kami papasok. ICC warrant of arrest. Teka nga, baka nga kami, di pa pasukin. Titingnan lang namin. Pero pagsapit ng gabi, pinapasok din si Matibag. Sa ngayon, naninindigan ng Senado na hindi nila hahayaang maaresto si De La Rosa habang siya ay nanatili sa Senado. Kasunod yan ang inaprobahang mosyon ni Marcoleta na isailalim si Senator Bato sa protective custody ng Senado. Paninindigan ng Senado, ang tradisyon ng Senado, na hindi mo basta't pwedeng arestuhin sa premises, and we will wait for a final warrant of arrest from the court. Naniniwala si Senador Tito Soto na may kinalaman ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa pagpapatalsik sa kanya bilang Senate President. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano, hindi raw masisisi ang mga nag-iisip niyan pero tinanggi ang alegasyon. At live po mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, nagbabalik si Mian Los Baños. Mian, bago natin puntahan yung issue ng Senate leadership, anong update sa sitwasyon dyan sa Senado sa pagkaka-lockdown? Yes, Bok, lifted na yung lockdown. Kaka-interview lang din natin around 10 minutes ago kay Senate President at bagong Senate President Alan Peter Cayetano at Anya. At least for tonight, assured silang walang arestuhang mangyayari dito sa Senado. Meaning, ang tagal kasi ng usapan nila ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni NBI Director Matibag. Dahil ang sinasabi daw ni Director Matibag ay nakipag-coordinate sila at pinayagan silang pumasok ni dating Senate President Tito Soto. Pero sa ngayon, dahil bago na yung liderato ng Senado, ginagalang naman daw nila Matibag yung resolusyon ng Senado na magpapa-aresto lamang sila Senator Bato de la Rosa kung local courts na ang maglalabas ng arrest warrant. So, na-serve lang yung arrest warrant pero walang arestuhang mangyayari at least Bok for tonight. Pero sabi nga ni Senate President Cayetano, tomorrow is a new day dahil hindi nga nila alam. Dahil syempre, alam naman daw nila, mag-report sila Matibag ngayon sa kanilang mga higher-ups. Hindi alam kung ano yung magiging response at ano yung magiging utos sa kanila. No? Pero, Bok, kung sakasakaling babalik ang NBI bukas dito sa Senado, at least gusto nilang pumasok sa premises ng Senado, hindi na sila papayagan ng liderato ng Senado. At tungkol naman, Bok, doon sa yung kaninang unang storya natin, yung dun sa siyam na NBI personnel na sinasabing ng habol at pumigil kay Senator Bato de la Rosa na pumasok dito sa Senado at pumasok sa plenaryo kanina, cited in contempt pa rin sila pero hindi sila dito ididetine sa Senado dahil wala na nga raw lugar. So pinayagan sila ni Senate President Cayetano na mai-release sa NBI provided na hindi sila palalabasin ng NBI compound at magsasagawa ng sariling investigasyon. Sila Director Matibag, magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Senado. So far yan ang update ko para sa iyo po. Bok, balikan ko lang yung dun sa bahagi ng pag-uusap ni Matibag tsaka ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, ang napagkasundo nila at least for tonight, chill muna tayong lahat. Pero hindi ako malinaw kung paano na bukas. So, hindi pa babalikin ng NBI hanggang papanin, hanggang walang local arrest warrant. Is that how it is? They will wait for a local arrest warrant
and they will not honor ba any ICC warrant of arrest or Interpol diffusion notice? Correct. Yan ang paninindigan ng bagong liderato ng Senado. Dahil kung matatandaan mo, Bok, bago pa naman na-elect si Senate President Alan Peter Cayetano, may resolusyon sila sa minority talaga na sinasabi nila na dapat idaan sa local courts ang anumang warrant of arrest na manggagaling sa anumang international court at ang isang local judge ang maglabas ng warrant of arrest, then dyan sila tatalima. At yan daw yung paulit-ulit na pinresent ni Senate President Cayetano kanina kay NBI Director Matibag hanggang sa tinanggap ng araw yan. Kaya hindi na nila finorce, kahit nasa loob sila ng premises, kaya hindi na nila finorce na magka-arestuhan kay Senator Bato ngayong gabi. Pero yun nga, ang sinasabi kasi ni Senator Alan Cayetano, syempre magre-report sa higher ups itong sila Director Matibag. Hindi alam kung ipupush pa rin ba bukas na dapat talaga maaresto dahil may arrest warrant mula sa ICC si Senator Bato. But how that's going to happen, how it will be possible, we don't know kasi nga hindi na rin naman sila papasukin sa premises ng Senado, sabi ni Senate President Cayetano. So, panibagong kiskisan kung sakasakali yan bukas, Bok, kung magpupumilit, kung sakali lang naman, magpupumilit ang NBI na pumasok ng Senado at talagang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Basta ang sigurado by tonight, ay makakatulog siguro ng mahimbing si Senator Bato de la Rosa dahil nga walang arestuhang mangyayari by tonight, Bok. Bok, I get what the position of Senator Alan Peter is, pero did Matibag and the NBA agree to that position? I mean, what I mean is this an agreement or is this avoidance? Ang sinasabi ngayon ni Senator Alan Cayetano is, for now, kinilala nila Director Matibag yung sinasabing resolusyon na yan na dapat idaan muna sa local courts ang anumang warrant of arrest na galing sa ibang bansa o galing sa international court. Pero yun nga, laging may caveat kasi yan na Boke, tinanggap ng NBI ngayon pero hindi natin alam bukas ano yung iuutos sa kanila nung kanilang higher ups. Paano kung hindi tanggapin? Paano kung bumalik sila? Paano kung gusto talaga nilang i-enforce yung arrest warrant na yan. At siguro naisip na rin yan nila Senate President Cayetano, kaya rin siguro under protective custody na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang ibig sabihin yan, talagang protektado siya. Habang may sesyon ng Senado, walang arestuhang dapat na mangyari. Pero Bok, mahirap ma-picture anong pwedeng mangyari bukas kung talagang i-enforce ng NBI ang arrest warrant na yan. And then, magmamatigas din ng Senado na hindi nila ibibigay sa Senator Bato de la Rosa. Hindi natin alam kung anong posibleng senaryo bukas, Bok, pag nangyari yan. Okay, but man, just to qualify that those positions, I get what they mean na by tradition, hindi basta-basta pwedeng i-aresto o hindi basta-basta ina-aresto ang isang senador o congressman while the chamber is in session. That's by tradition, that is not by law. The parliamentary immunity granted by Yes. Article 6, Section 11 of the Constitution simply states that you get immunity while in session, number one, and if the offense does not carry a penalty above 6 years. So in other words, kung more than 6 years ang penalty ng Yes. kaso, Correct. hindi ka covered ng parliamentary immunity. And therefore, any tradition, no matter how hollow the tradition is not necessarily valid. Correct. And that is something na kailangan naming linawin bukas kay Senate President Cayetano. Hanggang saan yung proteksyon at paano nga kung ang kaparusahan doon sa warrant o doon sa kaso na nakasampa kay Senator Bato ay more than 6 years. Yan ba ay sakop pa rin ng tradisyon at pagprotekta nila? Kasi sa ngayon, parang may blanket protection kasi na binigay sa kanya Parang dahil nga protective custody siya, basta nasa loob siya ng Senado, walang arestuhang mangyayari. Pero tama yung point mo, Bok. And that's something na kailangan nga namin i-clarify at tanungin talaga kay Senate President Cayetano kasi tandaan din natin, Bok, hindi matagal ang sesyon na ito hanggang June 4 lang ito. So what happens after June 4? Ibig bang sabihin pwede nang maaresto si Senator Bato? Even if nasa loob siya ng premises ng Senado kasi not in session na sila Those things, Bok, marami pa talaga tayong matatanong sa liderato ng Senado kaugnay niyan.
Okay, Bok, one more question before I move to the other topic, which of course is the change of the Senate leadership. Sure. Yung binabandera ni Trillanes kanina na Sure. arrest warrant from the ICC, I'm wondering kung yun lang ang hawak niya o meron din siyang hawak ba na papeles mula sa Interpol, like a diffusion notice or a red notice from Interpol. I asked that kasi sa kaso ni dating Pangulong Duterte in March of last year, siya'y hinuli hindi through an ICC warrant of arrest but through an Interpol diffusion notice or red notice. Magkaiba yon kasi bahagi pa tayo ng Interpol pero hindi na tayo bahagi ng ICC. So do we know what ano talagang hawak ni Trillanes? Yes. Based sa interview kay Senator Trillanes, ICC warrant of arrest ang meron sila. By the way, NBI ang meron nun. May kopya lang si Senator Trillanes. Nagkalituhan din kayo na parang, teka muna, bakit ikaw ang mga aresto? Ano bang authority mo? Apparently, kaya lang daw talaga sinadya ni Senator Trillanes na kasama siya sa supposedly mang-aaresto kay Senator Bato de la Rosa because I think years ago, sinabi nga ni Senator Bato at hinamon siya na, ikaw mismo ang umaresto sa akin. So, ang sinasabi ni Senator Trillanes, tinutupad lang niya kung ano yung sinasabi ni Senator Bato na dapat si Trillanes mismo ang mang-aresto sa kanya. Pero ang may authority talaga at may dala ng kopya na yon ay NBI. Bok, itong kopya ng ICC warrant of arrest. Okay, Bok, cambio naman tayo dun sa pagpalit ng liderato sa Senado. Pakikwento sa amin kung ano nangyari niya kanina. Oo, Bok, siksik-liglig at nag-uumapaw ang dami ng kaganapan dito sa Senado bukod sa biglaang pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado after almost or actually 6 months na siyang hindi nagpapakita, nagkapalitan ng liderato at natuluyang makudita ni Senator Tito Sotto at pinilitan nga siya ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos makabuo ng 13 votes. At ang bumuo nga dyan sa 13 boto, sa mailap na 13 boto na yan ay si Senator Bato de la Rosa na siyang biglaan ding nakita natin dito sa Senado. Narito ang report po. May I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. Nagkagulatan sa pagbubukas ng sesyon sa Senado nang hilingin ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na bakantihin ang lahat ng posisyon kasama na ang Senate President. Si Cayetano rin ang sorpresang nag-anunsyo na nasa gusali si Senator Bato de la Rosa na 5 buwan ng absent sa Senado. Ang klaseng gobyerno. As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko naman yung guy. Nirestring ako doon. Kasugat-sugat ako. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. Tinanong ko pa si Senator Bato kung may kinalaman ang biglaan niyang pagpasok sa pagpapalit ng liderato sa Senado. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw masenator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? But sir, may kinalaman sa pagkuser para makabuo ng numbers po? Lahat yan, trabaho ng senador. Pinagtaasan pa ng boses ni Bato ang Senate Sergeant at Arms dahil hinayaan lang daw ang NBI na harangin siya sa Senado. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon nito. Magpapakamatay ako sa'yo. Kabilang si De La Rosa sa 13 senador na bumoto pabor sa pag-upo bilang Senate President ni Cayetano. Bumoto rin para kay Cayetano ang 12 iba pang senador. Lumipat mula sa kampo ni Sotto ang magkapatid na sina Senador Mark at Camille Villar. Gayon din sina Senators Pia Cayetano at Loren Legarda. Siyam naman ang bumoto para manatili sa liderato si Sotto, habang 2 ang nag-abstain sa botohan. Ayon kay Sotto, hindi na siya nabigla sa nangyari. Hindi naman. Naintindihan ko rin sapagkat may mga kanya-kanya silang agenda.
Tingin ni Soto may kinalaman ang posibleng isasagawang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Probably. That's a very strong possibility. Ngayong balik sa menorya sila Soto, igigiit daw nila na dapat mag-convene agad ang impeachment court oras niya akyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Matapos naman manumpa ni Cayetano bilang bagong Senate President, nagtalumpati siya at sinabing walang kinalaman ng impeachment sa palitan ng liderato. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Itinanggi naman ni Senador Bongo na haharangin ng Duterte Bloc ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court. Ako bilang Senator Judge, ay ilalabas ko yung katotohanan. Hindi nyo ko kontrahen, sir, pag umangat dito sa Hindi haharangin ng Duterte Bloc, sir. Wala naman pong ganung usapan na haharangin. Bukas naman nakatakdang mag-caucus ang Senado para sa pilian ng mga bagong chairman ng mga komite sa Senado. We will have a caucus tomorrow. Then kinausap ko rin sila Senator Soto, sila Senator Migs na kailangan mag-usap-usap din lahat. Bok, aminado si Senate President Cayetano na medyo manipis yung 13 senador sa loob ng majority bloc, kaya inaasahan daw niya makapaghikayat pa sila ng mga dagdag na miyembro nila sa mayorya. Samantala bukas, pagdedesisyonan din ng liderato at ng mayorya ng Senado kung sino-sino ang mga bagong chairman ng mga komite, lalo na yung mga pinakamalalaking komite gaya na lamang ng Senate Ribbon Committee at Senate Finance Committee na ang mga kasalukuyang chairman ay nasa minority bloc na. Alexia Bok. Maraming salamat, Mian Los Baños. At kaugnay ng proteksyon ng Senado kay Senator Bato de la Rosa, makausap po natin si Attorney Ralph Sarmiento, ang dating Dean ng College of Law, University of St. La Salle sa Bacolod. Magandang gabi po, Attorney, and thank you for joining us. Yes, magandang gabi, Ed. Sir, we do understand there is parliamentary immunity in the Constitution under Article 6, Section 11. But how far can the Senate push this immunity and protect Senator Bato from any arrest? We do understand, kasi kahit paano may exemptions pa rin yung immunity na yan eh. There's the 6-year rule and the session needing to be active. So how far can they push this? Well, we have to clarify na yung parliamentary immunity po is not an absolute immunity. So it does not prevent accountability especially for serious crimes, no? Kasi yung protection po ng Constitution natin is only up to crimes which are punishable by imprisonment of not more than 6 years. So anything serious than yung mga serious crimes punishable by prison mayor more than 6 years and 1 day of imprisonment, hindi na po protektado yon ng parliamentary immunity. Although may hindi lang po parliamentary immunity yung pinag-usapan dito, there's also yung dignity po ng Senate. While ako po personally, yung opinion ko, na while yung parliamentary immunity should not be used to give absolute protection or to make the Senate as an parang permanent sanctuary, no, for Senator Bato de la Rosa, I also think na the proper way is for the NBI acting on behalf or under the executive branch na they also have to respect the dignity of a co-equal branch of government, which is the Senate or Congress in this particular matter. So I believe na yung proper way of doing this is number one, there should have been proper coordination with the Senate President at that particular time. No, kung sino yung Senate President at that particular time, there should be proper coordination. And then dapat yung legal basis for the intended arrest should have been presented to the Senate President. Kasi po we must understand na
before yung nangyari kanina sa Senate, wala pa naman pong public confirmation on the part of the ICC that there is indeed or there was indeed there's indeed a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa, and we must also consider na may pending petition po si Senator Bato de la Rosa with the Supreme Court asking for judicial guidance, no, as to ano yung pwede mangyari sa kanya, whether he will be entitled to seek judicial redress from our local courts, or pwede ba siyang diretso ding i-arrest, no, just like what happened to former President Rodrigo Duterte. So may marami pong consideration yan. Pero as to parliamentary immunity, technically po under the Constitution, hindi po siya protected ng parliamentary immunity kasi po yung crimes against humanity hindi po minor offenses yun, no? So even under our own law, yung IHL law natin, Republic Act 7, yung punishment for crimes against humanity is reclusion temporal, which is mga 15 years or something na yon, to reclusion perpetua or somewhere equivalent ng life, parang life imprisonment na rin po yon. So hindi po technically covered by parliamentary immunity. Yes, sir. Understand, sir. Pero sir, ang sinasabi ng Senate leadership ngayon is the only proper way that this can go about is with a local arrest warrant or with the approval of a local court for the arrest of Senator Bato. At the same time po kasi, if you look at the last year, what happened last year with President Duterte, isang katarba po yung mga final na filings sa Supreme Court to reverse what happened with the former president. Pero hanggang ngayon po hindi pa gumagalaw. Only procedure lang po ang gumalaw dun sa Supreme Court. So that also brings up the question number 2 of what happens if the Supreme Court does not act or grant a TRO for Senator Bato? Sino masusunod? Well, technically po na number 1, we must also understand na yung jurisdiction po ng Supreme Court natin is also limited by our own territory and jurisdiction. So once the subject of the warrant is already outside Philippine territory, normally po yung Supreme Court will no longer, parang it will already take its hands off, no, on the matter. Kasi po even if they issue any order or judgment requiring for example, requiring the return of former President Rodrigo Duterte from the jurisdiction or from the custody of the ICC, pwede pong of course, sasabihin po ng ICC, wala kayong jurisdiction over us because we are an international court and we are not subject to the jurisdiction of the Philippines and much less the Supreme Court of the Philippines. Pero while, as long as, Senator De La Rosa is still within Philippine territory, pwede pa rin po magdesisyon yung Philippine Supreme Court with respect to ano po ba yung proper judicial procedure or procedure for the arrest, no, on how do we implement yung ICC warrant in this particular case. Okay, we'd like to say thank you kay Attorney Ralph Sarmiento, ang dating Dean po ng College of Law, University of St. Lazal, Bacolod. Mga kapatid, magbabalik po ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpasaklolo ang kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema na pigilan ng anumang klaseng pag-aresto sa kanya. Sa motion na inihain ng law firm ni Atty. Israelito Torion, ginit itong walang legal na basehan ng pag-aresto kay Bato kung wala namang warrant na inilalabas ang hukom sa Pilipinas. Kinestyon din nito ang pagbuo ng task force ng DILG at ang inilabas ng sapina ng CIDG laban kay Bato. Hindi nito maaaring gamitin para iparesto daw ang senador. Dahil po dyan, humiling ang kampo ni De La Rosa sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order para pigilan ang anumang pag-aresto sa kanya nang walang pahintulot mula sa Korte ng Pilipinas. At tutong lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa loob ng Senado, nagkagirian ng mga tauhan ng NBI laban sa Senate Sergeant at Arms. Meron pang halos mahimatay. Habang sa labas ng Senado, nagka-tension din ng mga supporter ng Duterte. At live po mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, marami pa bang tao dyan? Protect Senator Bato de la Rosa Porcos, Senate. Bok, sa katunayan nga, padami ng padami. Yung mga nagtutungo dito sa labas ng Senado, ng mga supporters ni VP Sara, pati na rin ni Senator Bato de la Rosa, para nga ipakita yung kanilang pagsuporta. May kinalaman nga dito sa nakabimbing na arrest warrant ng ICC para kay Senator Bato. Pagkagat nga ng dilim, nagsimula na magdatingan yung mga supporters na yan. Yung iba nga galing pa sa malalayong lugar at ang bitbit nila kanina ay watawat at megaphone. At ang pangunahing reklamo nga nila dyan kanina, Bok, ay yung pagkahain umano ng arrest warrant ng ICC kay Bato. Ang sigaw nila, bakit daw kasama si Antonio Trillanes sa magfa-file gayong hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Gusto rin nila na humarap sa kanila si Trillanes. At bukod sa mga protesters ay marami ring mga tauhan ng NBI ang nandito kanina upang bantayan kung ano ang magiging sitwasyon sa loob. Tuwing may dumaraan ng mga sasakyan ay sinisilip nila kung sino yung mga sakay bago tuluyang makaalis. Ganyan rin yung ginagawa ng mga protesters kanina. Sa katunayan nga kanina ay isang Senate car ang nakita nating hinabol nila. Lulan daw ng kotseng iyan si former Senate President Tito Soto, pero kinukumpirma pa natin yung detalye na yan. Samantala, kanina rin nagkaroon ng girian ng mga Duterte supporters at isang ginang. Sinundan siya ng mga supporters at nagkasagutan pa kung saan inakusahan niya nga daw na may nambato sa kanya. Nagkagirian rin sa pagitan ng NBI at mga tauhan ng Office of Senate Sergeant at Arms or OSAA. Pinipigilan umano ng mga taga-OSAA na umalis ng Senado ang mga taga-NBI. Isang tauhan nga ng OSAA ang dinala sa klinik para bigyan ng medical attention. Dumating rin kanina dito si former Congressman Mike Defensor para ipakita ang pagsuporta kay Senator Bato. Kagaya ng iba ay willing rin daw siyang magpaumaga rito. Pero anya, dahil sa naging pagbabago sa liderato ng Senado, ay mas kumpiyansa na sila sa magiging resulta ng impeachment trial kay VP Sara. Political move lang daw ito ayon sa kanya para mawala ang atensyon ng mga tao sa issue ng flood control scam. Bok, kung makikita nyo nga sa aking likuran, meron ng sasakyan dyan, may pick-up na dyan, may speakers, kung saan nagsasagawa na sila ng programa ngayon. Kanina, pinilit nila na maipasok talaga dito yan sa kabila ng paghaharang ng mga miyembro ng PNP at nagtagumpay nga silang may abante yan dito. Kaya't ngayon, nagsisimula na yung kanilang programa kung saan iba't ibang mga miyembro or supporters nila ang nagbibigay ng pahayag bilang pagsuporta nga kay Senator Bato de la Rosa. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Bok. Maraming salamat, Ian Suyu. At yan po ang 30 minuto pag-imayos malagang headlines. Balta at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapalit sa Baltans Public Service. Sama po ang ating partner na si Mean Los Baños Oroseo. Ako po si Ed Lingao. Walang iwanan. Frontline Tonight.